Matigas ang ulo, misteryoso at may dalawang pagkatao. Mag-ingat sa uri ng palad na ito. Sa video natin ngayon ay bibigyan natin ng interpretasyon ang isa sa talaga namang makapansin-pansin na marka sa palad ni President Rodrigo Duterte o si Tatay Digong. Napansin ko lang doon sa kanyang palad na meron siyang diamond doon sa gitna. At yung ibang guhit ay pag-aaralan din natin. Pero unahin natin yung diamond shape. Ang diamond o hugis, diamante sa gitna ng palad ay isang bihirang marka pagdating sa palmistry. Nabubuo ito kapag ang heartline, headline at fate line ay nagtatagpo upang bumuo ng isang perpekto o bagyang hugis, diamante. Madalang itong matagpuan at sinasabing ito ay tanda ng isang natatanging kapalaran. Ano nga bang kahulugan ng diamond sa gitna ng palad? Ito ay tanda ng kakayahang mamuno. Ang diamond sa gitna ng palad ay madalas na nakikita sa mga taong may malakas na leadership skills. Ipinapahiwatig nito ang isang matatag, matalino at matapang na personalidad. Isang taong may kakayahang harapin ang matinding pagsubok ng may katatagan. Ito din ay nagbabadya ng proteksyon o sumisimbolo sa proteksyon laban sa masamang enerhiya. Sa esoterikong pananaw, ang diamond ay isang shield, pananggalang, laban sa negatibong enerhiya. Ang mga may ganitong marka ay sinasabing may likas na proteksyon laban sa mga paninirang puri, masasamang intensyon at maging sa mga panganib. Pangatlo, ito ay sumisimbolo sa karunungan at diskarte sa buhay. Ang diamond ay sumasagisag sa isang taong mahusay sa paggawa ng desisyon. Ang kombinasyon ng headline, ito yung talino at diskarte, yung heartline, emosyon at damdamin, at fate line, yung kapalaran, ay nangangahulugang mahusay siyang magbalanse ng puso at isip sa anumang sitwasyon. Kaya kung pansinin natin ang diamond sa palad ni President Rodrigo Duterte, kakaiba ang marka ng diamond sa palad niyang ito. Marahil sa mga nangyayari ngayon sa pamilya Duterte, lalo na sa kanya sapagkat nag-take full responsibility siya doon sa ipinaparatang na EJK. At sa dami ng mga hindi magagandang pangyayari ngayon, lalo na yung walang due process of law, at yung ikaw ay dalhin sa pilitan na parang kidnap doon sa The Hague para litisin na hindi ka muna nililitis sa sarili mong bansa, ay isang malaking pagsubok sapagkat sino ang makakatagal sa ganitong uri ng pagsubok na ikaw ay nag-deprive ng due process of law. Tapos ikaw ay dating presidente, isa kang lawyer. Diba, nawalan ng saysay lahat ito dahil sa power ng administrasyon ngayon. Okay. At dahil dito, sa kanyang diamond ay makikita natin na kaya niyang harapin ito. Kaya hindi tayo magtataka kung magkaroon ng kakaibang mangyayari pagdating dito sa hatol na ito. Ang diamond sa palad ay hindi lamang isang tanda ng kahapon, kundi isang gabay sa hinaharap. Ang ganitong marka ay nagpapahiwatig ng patuloy na pag-angat ng isang individual kahit matapos na ang kanyang panahon sa pwesto, tulad nga ni PRRD. Maaari rin itong mga hulugan ng pagkakaroon ng mahalagang papel sa kasaysayan ng bansa kahit wala na siya o hindi na siya aktibo sa politika. At maging doon sa maumbok na bahagi ng kanyang palad sa ibaba ng Jupiter, ito ay nangangulagan din ng isang leadership skills. At dahil ito ay maumbok, ibig sabihin mataas ang kanyang leadership skills.
Meron ako napansin sa kanyang palad, ito ay ang Simeon line. Tapos meron siyang dalawang lifeline. So, ating bibigyan ng interpretasyon. Sa palmistry, ang Simeon line ay isang bihirang marka. Karaniwan kasi magkahiwalay ang heartline at saka headline. Ngunit kapag ikaw may Simeon line, ang tawag kasi na dito ay rapas. Yung diretso, ang guhit sa palad. Ibig sabihin nun, nag-isang guhit yung heartline at saka yung headline. So, iisa sila. Ano ang kahulugan nito? Pag ang tao ay merong ganitong guhit na lalo na kung diretsyong-diretso, ito ay katulad ng kay BBM. Ito ay matinding determinasyon at focus. Ang taong may Simeon line ay hindi basta-basta nagpapadala sa emosyon. Madalas sila ay obsessed sa kanilang layunin. Kung halimbawa meron silang gustong gawin, gagawin nila. At hindi yun basta-basta nababago. Dominanting personalidad. Hindi madaling maimpluwensyahan at may matibay na paninindigan. Well, kayo na ang magsabi kung merong matibay na paninindigan si BBM. Sa wari ko, dahil sa laro ng politika, ito ay nako-compromise. Nako-compromise sapagkat hindi mo naman gugustuhin na isang mukha lamang ang ipakita mo sa politika. Kailangan marunong ka rin maglaro. Mataas na kumpiyansa sa sarili. Pero yun ang kaiba nila ni Duterte. Si Duterte ay talagang simula't simula, siya na yun eh. Hindi nagbago, hindi nagpalit ng anyo, hindi nagpalit ng muka. Siya na talaga. At hanggang sa uli ay siya. So, kung paninindigan ang pag-uusapan, nandoon makikita natin ang paninindigan ni Duterte. Pero kay BBM naglaro, nagdalawang mukha siya. Mataas na kumpiyansa sa sarili, ito yung self-confidence. Karaniwan kasi matapang sa pagpapasya. Ibig sabihin, talagang decisive ang isang taong merong diretsyong o merong Simeon line. Hindi nila basta-basta mababago yung isip nila. Yan kasi ang problema. Kaya importante na kapag ang bata o ang isang tao may Simeon line, tama ang pagpapalaki sa kanya, tama yung itinuturo sa kanya. Kasi oras na tanggapin niya ang isang mali, paninindigan niya yan. Yan ang problema sa mga merong Simeon line. Kapansin-pansin na merong nga palang mga Simeon lines na leader sa kasaysayan natin ay si Napoleon Bonaparte at dating UK Prime Minister na si Tony Blair. Marami pang iba na may mga Simeon lines. Isa pa sa napansin ko sa pala ni BBM ay ang kanyang headline na pababa yung dulo. Ano nga ba ang kahulugan nito? Kapag ang headline mo ay pababa patungo ito doon sa Mount of Luna, malalim mag-isip ang taong ganito. Sabihin, nag-a-analyze siya, mahilig mag-analyze sa mga bagay-bagay. Pangalawa, mahusay sa strategy. Nag-iisip yan lagi. Kaya step 1, step 2, plan A, plan B, ganyan. Diyan sila mahilig. Pag hindi gumana ang plan A, plan B meron. Ang ganitong linya ay madalas na nakikita sa mga taong may kakaibang diskarte sa pamamahala. Kapag ganito rin ang iyong palad, ikaw ay misteryoso at maingat. Ibig sabihin, hindi ka open sa totoong ikaw. Hindi mo sinasabi o pinapakita ang tunay na iniisip mo. Ang ibig sabihin nito, nag-iingat ka sa bawat pagsasalita, bawat lakad. Kasi alam mo na pwedeng mabisto kung ano man yung itinatago mo. May pagka-misteryoso ang mga taong ang headline ay pababa. Yung dalawang lifeline naman. Ang dalawang lifeline ay isang misteryosong palatandaan. Kasi dito kay BBM naputol yung kanyang lifeline. Ang lifeline na hindi mahaba, hindi man nangangulugan na hindi mahaba ang buhay. Kung hindi tumutukoy ito sa enerhiya, kalusugan at direksyon ng kapalaran. So, dahil putol sa gitna, ito ay nangangulugan ng malaking pagbabago sa buhay. Isang transition. Yung pag-iiba ng direksyon. Yung period na to, so maaari ang sinyalis na yon ay nagsimula noong kasi mapapansin natin na wala naman yung kanyang career sa politics, di ba? O kaya yung buhay niya noon na mahilig lang sa party, alam mo na hindi naman mahilig sa politika, tapos eventually naging mahilig sa politics. Sinundan niya yung yapak ng kanyang ama. So, makikita natin doon yung pagbabago, malaking pagbabago. Yung parallel lifeline, ito yung nung naputol yung kanyang unang lifeline, nagkaroon naman ng dalawang lifeline na magkaparallel.
Napakabihira din ang tanda na ito kasi kapag ikaw ay merong parallel lifeline, nangangahulugan lamang na ikaw ay merong guardian line. Meron kang proteksyon at gabay mula sa isang mas malakas na puwersa. Maaari rin itong magpahiwatig na may dalawang aspeto ng buhay. So, kung hindi gabay ang meron sa iyo, ito ay maaaring dalawang aspeto ng buhay ang tinatakbo mo. Dahil nagkaroon ng direction, yun ang kaibahan ng ang lifeline mo simula sa umpisa ay dalawa na at hindi na putol. Matatawag natin yun ay guardian line o double lifeline. Ibig sabihin, meron kang protection o meron nagpoprotekta sa iyo na hindi mo nakikita. Subalit yung kay BBM, ito ay naputol, nagtapos nagkaroon ng redirection, kasi nag-umpisa sa ibang lugar yung kanyang lifeline. Nagtapos, naging dalawa siya. So doon sa dalawa na yon, ang possibility nito ay dalawang aspeto ng buhay, isang pampubliko at isang pribadong buhay. O kaya naman, ito ay suporta ng pamilya, yung isang guhit na yon. So, meron siyang simian line. Pareho halos sila ng thumb ni Duterte at ang kanilang kamay. Si Duterte, ang kanyang kamay ay square hand at magkasing sukat naman yung kanyang daliri at saka yung kanyang palad. Pag square hand, ito ay earth hand. Katulad din siya ni Putin. Katulad din siya ng ibang mga mahuhusay na mga negosyante katulad ni Warren Buffett, ni Elon Musk, at maging si Oprah Winfrey. Sila ay mahuhusay na manggagawa, masisipag at tinatapos ang trabaho. Ang square palm ay practical at mapanindigan. Ito ang karakter talaga ni Duterte. Ang mga taong may square palm ay may matatag na pananaw sa buhay. Mahilig silang gumamit ng lohika at practical na solusyon sa mga problema. Hindi sila madaling maniwala sa haka-haka at mas inuuna ang katotohanan at ebidensya. Masipag at responsable ang merong square palm at madalas silang umangat sa larangan ng negosyo, pamamahala at profesional na trabaho. Hindi sila takot sa mahirap na trabaho basta't may malinaw na layunin. Mapanatag at hindi madaling magpaapekto. Sila yung taong hindi basta-basta nagpapanik. Hindi emosyonal at hindi madaling naapektuhan sa stress. May malakas na kumpiyansa sa sarili. Pinuno at tagapagpatupad ng batas usually ang mga taong ganito. Kaya sila ay normally, mga trabaho ng mga square palms na tao ay engineering o kaya nagnenegosyo sa batas at politika. May likas silang kakayahan sa pamumuno at pagsunod sa sistema. Hindi sila pabigla-bigla sa desisyon at mas gusto nilang dahan-dahan buuin ang kanilang tagumpay. Sa case ni Duterte, pinaghalong earth hand at saka air hand siya dahil mahaba yung kanyang daliri. Ang earth hand ay matibay, practical at mapanindigan. Ang mahabang daliri naman, ito ay para sa air hand. Ito ay analytical, matalino, magaling sa komunikasyon. So, si Duterte ay combination ng earth hand at saka ng air hand. So, yun lamang mga kaibigan, hanggang sa susunod. Maraming salamat sa inyong panonood.